So, ang habilin ng ating mahal na ina, pray, magdasal kayo. At hindi lamang magdasal, pray a lot. Magdasal kayo ng taimtim at damihan nyo ang iyong pagtawag sa Diyos. Kadalasan kapag nagpapakita ang ating Panginoon, ang ating mahal na ina, may pinapaalala maganda. Usually po, magulong mundo. Nung before the First World War, kaya nagpakita ang ating mahal na ina sa Fatima, Portugal, para pagdasal ang buong mundo, para sa kapayapaan. So marami sa iba't ibang mga apparitions, sa Lourdes, sa Lady of Guadalupe, sa Mexico, marami po, pinapaalala sa atin ang ating mahal na ina na tayo ay makipag-ugnayan sa kanyang anak kay Jesus. Dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kung meron tayong hinihingi sa Diyos, ay kapayapaan. Magulo. Hindi tayo masaya. Sa Israel, ayun po, ilan ang namatay? Mga sundalo, mga bata. At kapag namatay ang sundalo, kung minsan may pamilya yan, ilan ang nabalo? Ilang naulila? Sa Ukraine and Russia, may gitalos 3 taon na po yan. Ilang daan-daan libo ang namatay. So, tapos ito pa sa may Burma, Myanmar, nandyan rin po. So marami, kahit na dito sa atin, kumisan may gulo sa South, labanan, kumisan kakalungkot sa pamilya. Sa pamilya. Last month, nagtaka ako first time, nagkakasal ako, may 53 years na. Pero nangyari sa Christ the King, may mga magkapatid, may alitan sila. Hindi, tagal na sila nagkikita. Akalain mo, nagsuntukan pa sa simbahan. Mama mia ka ako, grabe ito. Pagkapatid, tapos nagsuntukan, may kasal pa. Sana respeto naman, ninong yung isa, o ano. Anyway, ang punto ko po, kapag hindi nagdarasal yung mga tao, mas madali silang magkasala. So, panlaban natin sa ating kahinaan, ang ating pagdarasal. Ang pagdarasal ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa Kanya may lakas, sa Kanya may karunungan. Napansin ko po, meron pa tayong stars. So katatapos lang ng ating Christmas. Ano po? At anong ginagawa natin? Marami tayong dekorasyon sa bahay. Sa mga simbahan, may mga Advent trees, may mga Belen, tinatago. Di ba? Nilalagay sa kahon. Hintay ka naman ng mga maybe 10 buwan bago naman maghanda. Pakiusap lang. Pakiusap. Huwag niyong itago. Si Jesus sa isang kahon. Dalhin niyo sa puso ninyo. Kahit saan kayo punta, dalhin niyo si Jesus. Parang hindi lang kayo nagbibisita sa inyong mga kamag-anak o saan man kayo pupunta, sana kasama si Jesus. Magulo ang mundo. Pero kung kasama natin si Jesus, ano man yon, makakaharap natin ng may tapang. Mayroong sariling panindigan. Yan ang tinuturo sa atin nating mahal na ina. Hindi madali sa Kanya. Naring nasa gospel, tumayo sa harap ng anak mo na mamatay. Alam mo, walang kasalanan, minumura, nilalapastangan. Pero nandun siya. Nakatayo, nakatindig. Ibig sabihin naninindigan sa kanyang paniniwala sa Diyos. Alam niya kahit na medyo marahil madilim ang kanyang kapaligiran, sa kanyang damdamin nandun ang paniniwala niya sa Diyos, hindi siya pababayaan. Kaya ako'y bumaba rito para paalala sa inyo na ang ating Diyos ay isang Diyos tawag Emmanuel. Isang Diyos na kaysa sa tiisin ng problema ng kanyang bayan, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Tayo nakakalimot. Tayo yung tumatalikod. Pero kailanman ang Diyos ay hindi.
At nakakalimutan po natin, sa pagbabago dumating Jesus para baguhin ang mundo, baguhin ang lahat. Dahil bunga ng kasalanan ng tao, kaguluhan. Tayo narito dahil na tayo naniniwala, sumasampalataya sa Diyos, umaasa sa Diyos, di ba? Pero nakakalimutan natin, ang Diyos ay naniniwala din sa iyo, umaasa rin sa iyo, na maging daluyan ka ng kanyang pagmamahal at buhay. So sana gawin natin ang ating pagtugon katulad ng ating mahal na ina. Tumugon siya ng buong puso kahit marahil hindi pa malinaw yung mga pangyayari. Nung tinanggap niya ang plano ng Diyos, hindi niya alam na sila ay tatakas, pupunta sa Ehipto nung tinutugis ni Haring Herodes ang kanyang anak. Hamak mo, lilipat ka, pupunta ka sa isang lugar, walang katiyakan. Buti kung may kamag-anak ka, kung malayo, ganon din si San Jose, malalim ang kanilang paniniwala, pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang hiningi sa atin ng Diyos. Kuminsan hindi malinaw ang ating hinaharap o yung sitwasyon. Ang mahalaga, marunong tayong tumawag. Humingi ng tunay na karunungan. Hindi yung kabihas na nakakalamang, nakakapagsinungaling, hindi nahuhuli. Ngunit karunungan, big sabihin, ikaw ay tumatahak sa mga landas, nais ng Diyos na tahakin mo para matamo mo ang ganap na buhay, ang pagbabago. So, napaganda po ng ating tema. Ito po ang nabuo at binigay sa akin. Maria, ina ng mga dukha, gabay at tanglaw ng mga lakbay, pag-asa. Kasi itong taon pong ito ay 2025, year o Jubilee year. Nakikisa tayo sa inang simbahan. So, napaganda po. Ina ng mga dukha, nagpapaalala sa atin, talagang walang-wala tayo kung wala ang Diyos. Dukha tayo. Kaya dumating si Jesus sa kanyang pagyakap sa ating pagkatao. Naging dukha siya. Hindi niya kinahiya. Sino sa inyo? Sino sa atin? Tao ka. Gusto maging isang langgam? Walang kwenta? Titirisin ka? Of course, hindi. Siguro mag-isip ka. Pero ang Diyos na gumawa lumikha ng langit at lupa, ito ang sanggol na Jesus. Hindi man mapakain ng kanyang sarili, hindi man mapalitan ng kanyang lampin. Wala pang diapers noon. Motor na ang diaper. No? Hindi man mapalitan yun. Kailangan ng ibang tao. Pero yan ay Diyos. Diyos na totoo. Taong totoo. So, ito ang ating lakas. Isang Diyos na kuminsan di mo misteryoso, minsan hindi mo naintindihan. Pero ang mahalaga, maniwala ka, magtiwala ka. Dahil sa Kanya, makikita natin ang tunay na liwanag o ilaw. Tunay na liwanag o ilaw. Matatalo ang liwanag ng buwan, ng araw. Matatalong pangkaraniwang liwanag. Pag hindi ka nagbayad dyan, wala kang kuryente. Pero sa Diyos, lahat ay pinapagkaloob, usang loob. Yan ang tuwa ng Diyos. Makita tayo nagkakaisa. Hindi naglaban-laban. Hindi nagkakawatak-watak. Kaya yun po ang dasal natin. Yung ating mahal na ina, siyang paraan upang tayo pagbuklod-buklod. Si Jesus ay kanyang kasama dahil kanyang anak, sa kanya pinapayaman ang ating buhay. Yung walang-wala, pinapayaman. Yung nawawala, hinahanap ng Diyos. Yung nagwawala, kanyang nauunawaan at tinutulungan. Sana gano'n din po ang ating pagtingin sa tao. Nagwawala, nawawala, tingnan mo sa mata ng Diyos.
tayo pag may nangyari. Halimbawa, mabigat na krimen, anong naisip ng tao? Kagad, hatol. Kailangan, mamatay din yan. Di ba? Hatol. Pero ang Diyos, nagkasala ka, hindi hatol. Awa. Awa. Kaya isang mahalagang katangian ng Diyos, maunawain. Nauuna ang awa. At pagsisikap tayo, ibalik sa kanyang puso. Ang unang nasasaktan kapag ikaw ay humiwalay sa Diyos, hindi ikaw ang Diyos. Kung bakit ka narito, napanganak ka, yan ay isang tanda na mahal ka niya. Huwag mong sabihin ng ating mahal na ina lamang. Wala namang katangian ng ating mahal na ina kung bakit siya'y pinili. Siya'y pinili dahil desisyon ng Diyos yun. Kaya yung Christmas po, ito'y tanda na ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay special sa Diyos. Naging tao siya para sa iyo, para sa akin. Kaya meron po tayong misyon. Sana, katulad ng sinabi ko sa inyo, dalhin si Jesus sa ating puso, patibayan ng ating paniniwala, pakihisa sa Kanya, araw-araw sa mga sakramento, sa pagdarasal, debosyon. Naway manatili po, ito ang kayamanan ng ating kultura bilang Pilipino. Dalawa, pananampalataya at musika. So sana, alagaan po natin itong mga kaloob ng Diyos, pagpapala, binigay sa atin, hindi parang angkinin natin, para maitago sa ating salingunit, para ibahagi. No? Iba ang Diyos. Kung kailan mo binabahagi, lalong yumayaman ang buhay mo. Halimbawa, yung mga pagmamahal, yung sa pamilya, yung magulang, minamal ka lang anak, mga anak, naubusan ba ng pagmamahal? Hindi. Lalong lumalalim, lalong nagiging matindi. So, ganun din po sa ibang kaloob ng Diyos, ang ating pananampalataya, pag-asa. At sa Diyos lang tayo tunay makakaasa. Dahil sabi ni San Pablo, hindi tayo mabibigo. Umasa ka sa tao, kumisan kahit na kaibigan mo, ilalaglag ka, tatalikuran ka. Pero ang Diyos, hindi kailanman tumatalikod. Tapat sa kanyang pangako, hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal. Dito tayo sumasandal. Kaya kailanman hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Laging umasa sa Diyos dahil sa Kanya may buhay, may ganap na galak at kalayaan. Sa tulong ng ating mahal na ina ng mga dukha, inang sa pamamagitan niya, nilalapit tayo kay Jesus, pinapayaman ang ating buhay. Naway lagi tayong hindi lang tumakbo sa Kanya, ngunit tumulad sa Kanya. Maria, ina ng mga dukha, ipanalangin mo kami. Amen.